So mga repa, nandito na naman tayo. Ayan. So ang teleserye natin ngayon is pag ako'y mamaniobra or nalulubak, maingay dito sa may driver side. So ano ba yung mga posibilidad na magingay dito sa driver side? Minsan dito sa bumper, nagkikiskisan yung mga bakal, yung tornilyo sa ilalim, pwede rin yun. Tapos yung wheel bearing, yan, pwede rin yun. Durog na. Di ba? Sa makatuwid, ang kalimitang ano yan, sa suspension, sa mga ball joint yan, or sa shock absorber, pwede rin, di ba? Sa mga tornilyo maluluwag, diba, yung mga dugtungan na ganon. So yung mga ganon, lalo na pag luma na yung sasakyan natin, normal na yun. So ngayon papakita ko sa inyo, umiingay ito sa akin sa right side, sa left side, sa driver side. So tara. Yan mga repa, pakita ko to sa inyo. So ito yung ang hula ko na agad nung ako yung nagdadrive is tie rod end. So tie rod end ang sira, ang maingay siya. Pakita ko lang sa inyo para mabilis na yung video. Huwag na natin patagalin yung maraming cheche buretche na alam niyo na, 'di ba? Anak ng pating naman, oh. Ito 'yon. Yung ball joint dito. So, ayan o, papakita ko sa inyo. Ayan o, diba, may kalug na siya. So, kakalugin ko pa. Ayan. Itong ingay na ito. So, yan ay maluwag na. Either dun ito or parehas. So, hindi pwede yun, mag-iingay yan. So, pag ito'y nangalas, or nabunot, ito'y gigiwang lang ganun, wasak ang ano nyo dito. Itong parte na ito, mawawasak yan. Lalo na pag mabilis ang inyong andar. Nakaw, patay tayo dyan. Buti kung ito lang mawasak, ay mawasak mukha nyo. Hindi nyo na ako makikita. Yan o, kita nyo naman, diba? Ito ay walang greasing point. Yan. Tsaka dito, wala siyang greasing point. Ipakita ko yung sa kabila. Ito ay kapapalit ko lang kailan ba? Mga 1.5 year na to with greasing point. Ayan. So, kung akong tatanungin nyo, mas maganda ang may greasing point para maalagaan nyo yung bearing sa loob, pinakang ball joint nya. So every PMS naglalagay ako ng grasa dito. Hindi ko lang dinadamihan para hindi masira itong guma. Ano po, pagkasipog ginarasahan nyo ito ng marami, yung grasa na yon, maghahanap yun ng wick, yung mahinang parte dito, pwedeng pumutok ang inyong goma o yung pinakansel natin para hindi magka dumi. Pag pumutok, so every time magagrasa kayo, dito nalalabas ang grasa. So ayaw kong mangyari yun, kaya kunti-kunti lang ako. Ano po, marami dyang mga car owner, akala nila pag maraming grasa is maganda. Hindi po. Pag sobrang dami ng grasa nyo, dito yan lalabas. Yan. Nakikita nyo yan, dito yan lalabas sa guma. Kaya kunti-kunti lang. Alam mo nyo yung amount na enough na dun para sa ball joint nyo. So kakalugin ko ito. Ayan o, napakahigpit. Diba? Walang kakalog-kalog. So ito yung may greasing point ko. Ito
ay may kalog. Kikinig nyo ba yan? Yan. Ito yung walang greasing point. So nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo. Ikinabit ko talaga yan para malaman ko sino ba talaga ang matibay. Ano po? So yan. So wala. Bumigay agad to. So nangyayari yan kasi depende rin sa mga sa dadaanan nyo kung malubak lagi o rough road. Posibilidad na masira yung mga ganyan, di ba? So yun nga lang ang naobserbahan ko is may ano siya, may mas matibay. Tingin ko lang depende sa experience yun. Sa experience ko is mas matibay ang mayroong greasing point. Ito kasi dispensable. Once na masira na, kumalog na, tapo na ito mga repa. So yun. So babaklasin ko yung gulong. Habang nakalapat pa yung gulong, luwagan nyo ha. Pag nakaangat na yan, iikot na yan eh. So dapat nakalapat yung gulong natin sa floor. Para hindi kayo mahirawan. Para mag-grip yung gulong natin. At maiikot nyo yung wheel nut. Pag maluwag na lahat yan, saka nyo i-jack up. Then check nyo. Yan, may ikot na. Make sure naka handbrake tayo mga repa ha. Ayan. So umiikot na yung gulong natin. So tama na yan. Tapos isi-set up nyo ito kabilaan. Okay? Pwede din namang isa lang. Wala namang problema yun. Nasa sa inyo po. Kayo po ang mag-set up. Kung tatanungin nyo kung anong mas safe, mas maganda, dalawa. Sa gitna ang jack. At wag na wag nyong kalilimutan i-handbrake mga repa. Ano pa? Tapos kung may wheel choke kayo, lagyan nyo ng wheel choke sa likuran. Alright. So yun ang safety. Then siyempre ignition off. Always. Tanggalin ang susi po yan. So ayan na po, nakaset up na tayo. So ito na yung gulong. Then natanggal ko na. So very easy po ano. Daran. So ito siya. Alright. Ayan o. Luwag na luwag o. Diba? So yung kabila, pakita ko ulit sa inyo. Ayan o. Higpit na higpit. Nakababa, nakaangat, mahigpit pa rin siya. Pero dito, nakaangat, nakababa, maluwag siya. So kalog na po ito, ibig sabihin. So tulad ng dati, di ko napanood nyo yung paano magpalit ng lower ball joint. So tatanggalin nyo lang to, syempre. Angat nyo lang, kabilaan, di ba? Then gamit kayo ng ball hammer o pwede ding sledgehammer na maliit lang. Mga repa, doon sa pagpapalit ng lower ball joint, hindi ko nasabi sa inyo na gumamit kayo ng malaking ganito. Kasi kung gagamitin nyo yung ordinaryong martilyo na hindi mabigat, hindi po ito matatanggal. So may nag-message sa akin na katropa natin. So napanood niya yung video ko. Ginamitan yung sa lower ball joint, hindi daw niya matanggal. Kasi pinapalo daw niya ng hammer. Hindi daw niya matanggal. Tinanong ko, ano bang gamit mong hammer? Yung ordinaryong hammer lang na maliit. So pag maliit po ang gamit nyo ay hindi matatanggal ito. Dapat po may force, mabigat. Yan po. So gamit kayo ng mabigat na hammer para matanggal ito. Ano po? At saka yan. So ito po ay itong senaryo na ito ay kung wala po kayong ball joint remover, pwede nyo po itong paluin. Ano po? Pag wala po kayong ball joint remover, paluin nyo po. Pwede po yon. So medyo ma-deform lang ito ng konti, pero wala pong problema doon. Hanggat intact yung ating hole
at saka yung paglalagyan ng tornilyo, ano, kabilaan. So mga repa, halos lang sasakyan is may mga ball joint. So halos same lang din ang pagtatanggal at pagbabalik. So gaya ng sinasabi ko sa mga aking mga in-upload na video, yan, ay kung paano nyo binaklas, ganon din ang pagbabalik. Tama po ba? Especially dun sa mahilig mag DIY. So ito po ay hindi para sa mga mekaniko. Ano po? Ito ay para dun sa mga car owner na mahilig mag DIY. Okay? So gamit tayo ng 22. Kung may hexagonal kayo, mas maganda, 'di ba? Para saktong-sakto dito. Ano po? Saka nyo, yan. Pag ganito naman, sasabihin ng car owner, hindi po matanggal, sobrang higpit. Ano po? Sobrang higpit ng aking tornilyo, hindi daw matanggal. So ang gagawin nyo dito, kasi itong length na ito, ano lang yan, ang force nyan is mahina lang, hindi nyo mapupwersa. Yan, hindi nyo mapupwersa. May katigasan talaga yan. Ano pa? So, ang mangyayari niyan is dudugtungan nyo ng another spanner. Yan. So, pag mahaba ang inyong hawakan, mas mataas ang force nun. Ano po? Compared dun sa maikli lang. Yan. Isang idea po yan, ha? Yung sa mga car owner na mahilig mag DIY. Minsan, tubo ang ginagamit nila. Iba, ano pa, breaker bar. Yan, breaker bar. So, yung mahabang breaker bar, yung may maikli, siyempre yung mahaba, diba? So, hindi kakasya dito yung mga impact gun dahil may tatama dito. So, ganito lang. Kung may hexagonal kayo, mas maganda. Yan, tingnan nyo, ha. Babatakin ko, diba? Yung ganun kasimple mga arepa. Sasabihin ng mga ibang car owner, napakatigas, busing, hindi ko matanggal. Kasi nga maikli ito. Pag hinabaan nyo, mas mataas ang force nun pag tatanggalin nyo, diba? Ganun lang kasimple mga arepa. Tulad nito, matigas din. So lalagyan nyo nito, huwag kayong mahihiya. Kumbaga, discarding unggoy, syempre. Kung ayaw nyo ng discarding unggoy, kaya na lang kayo ng banana. Huwag lang kayong aakyat, ha. Yan, tapos na, mga repa. Yan. Then, papaluin natin. Same lang. Itong pagpapalo natin ay para dun sa mga walang ball joint remover, 'di ba? Kasi kung lahat naman ng car owner walang mga ganun unless na lang talagang die hard ka sa iyong sasakyan, bibili ka talaga ng mga tools. Pag bibili ka ng isa-isang tools, lahat ng parts ng iyong sasakyan, magtayo ka na ng talyer. Ano po? Kasi kung bibili mo lahat ng tools para sa iyong sasakyan, ay marami. Ano po? Ngayon, yung mga ball joint na yon makikita lang yan sa may mga shop, 'di ba? Or siyempre may mga sinasabi ko, yung mga die hard, talagang bumibili sila Magtayo na kayo ng shop. Or sa bagay, yung iba libangan lang. Dahil marami silang sasakyan. So, yun. So, yan mga repa. Naluwagan na natin yung nut dito. Yan. So, wag nyo muna tatanggalin to, wag nyo muna papaluin. Ano po? So, ang mangyayari niyan,
ay 23 pala to. 22. Medyo siguro umikot ito ng konti, pero yan is luluwagan lang natin 23. Yan, medyo may katigasan nito mga repa ha. Pwede kayong gumamit ng W40. So yon. So ngayon may katigasan to kalimitan. Yan o. Para pag luluwagan nyo lang yung nut para mamaya naka-align na siya. Kung ano yung length niya dito, kung ano yung length niya, so ganun din yung kukunin natin. So yan. Madumi na. So may katigasan ito mga repa, para pag ikot natin tutukod pa dun sa ball joint, kaya hindi agad natin tinanggal. Ano, yan yung mga para sa mga mahilig mag DIY. Yan. Hindi kaya. Persen natin ng kanan. Yan. Natanggal na. So yan. Tapos doon din sa kabila, matigas din yan, pepersahin nyo. Ayan. Huwag kayo magkakamali ng ikot ha. Baka ang ikot nyo pag ganyan, masisira ang inyong nut. Kasi ito, huwag kayo malilito doon sa thread. Naipit yung kamay ko dito. Ayan. Ang ikot po ay pag ganito. Okay, ito yung pahigpit. Kumbaga pamunta dito sa unahan. Ano? Ang paluwag clockwise. Yan. Ganon din dito. Yan, clockwise ang yan, ito yung pahigpit, paunahan. Anti-clockwise. Ito ang paluwag clockwise. Huwag kayong malilito dito ha. Baka mamaya nakalis na! Ay papunta sa unahan, anti-clockwise. Yan. Ganon din dito. Huwag kayong magkakamali ha. Yan. Diba? So huwag kayong magkakamali. Dito, anti-clockwise. Parehas lang, hindi basta. Yun na yun. So saka natin tatanggalin to. Okay? So, wala namang problema yun. Ayun o, dumugo na o. Dugo yan mga repa. Dugo. Tumama kasi dun sa kanto. Kaya ingat kayo mga repa. May gloves na ako pero nadali pa rin. Dito tumama oh. Pero hindi nabutas. Sana ayan oh. Dugo yun. Malagkit na yung loob eh. Dito tumama oh. Pag first ako puk. Ayan oh. Dito puk. Yan. Kung ingat kayo. Ano mga repa. So wala lang yan para sa akin. sanay na sanay na mekaniko. Ganun talaga mga mekaniko. So papalitin na rin to oh. Kita nyo yan. Papalitin na rin yan. Marami ako. Dumating yung aking order kay ngayon ko lang din ito napansin eh. Okay naman nung never mind. Kaya pa naman. Pero papalitan ko na i-schedule natin. Busy lang yung sasakyan kaya ito muna ang papalitan natin. So yan. Pwede na natin paluin. So luwagan nyo para lumaglag. So gaya ng nasabi ko, gamit kayo ng mabigat na martilyo. Ano? Yun. Ayan, nadali agad. Ang consequence lang is medyo makikita nyo, madideform lang ito ng konti. Pero gaya ng nasabi ko, wala pong problema yan unless na lang nakalate dito. Pakita ko sa inyo. Yan kalate. Kasi makapal naman po yan. So yung ball joint natin, pag pinalo nyo, nandun pa rin yung bolt, sukat pa rin siya. Ayan, diba? So pag hindi talaga matanggal, may naka-ready ako dito
Ayan o. Yan, pamalo. Pero pag papaluin nyo po, dapat nandito yung tornilyo. Ayan. Nakaganan siya. Saka nyo papaluin. Cook. Yan, di ba? Yan, simpleng bagay, di ba? So, okay na to. Yan doon. Op, nagalaw to ah. Ayan. So, half turn, walang problema. So, ito ay ilalabas natin yan. Itutulak natin. Kakabigin natin ng manubela. Yan. Ikot lang. Ayan. Yun lang, nag-lock. Nag-lock. Saan ba yung susi ko? Pwede naman na siguro. Tingnan natin. Ano na susi? Pwede na. Papaluin na lang natin. So, ganito naman. Pwede na naman yung gamitan nito. Kaso nga lang, hindi mo mapapalo dito. So, kung may ball joint remover ka, sisingit mo lang dito. Sabay may bolt yun. Minsan halingki, minsan hexagonal. So, pag inikot nyo, hinigpitan nyo, tutulak niya mismo ito. Ayan, pinakang ball joint. Sinisingit lang na ganyan yun. So, ngayon, kaya nga wala tayo nun, is hindi lahat ng mga car owner may mga ganong ball joint. So, ito ay para sa mga mahilig mag DIY. So, as usual, papaluin natin. Careful lang kayo dito ha. So, ako kasi tansyado ko na yung may mga ganyang mga ganyang gap. So, yan. Sa mga baguhan, doon sa mga car owner, pag natamaan nyo tong hose na to, edi jackpot kayo, bili na naman kayo ng bago. Namuwag na ba? Hindi pa. 'Di ba? Yun. Nadaan sa palo. Ayun oh. So, gaya na nasabi ko, mga repa. Oops, natakpan yung camera. So, inipit ko lang dito yung cellphone, nakaganyan. So, kita nyo ako doon. Diba? Inipit ko dito yung cellphone para makita nyo yan. So, para-paraan na lang. So, ayan, natanggal na natin. Ito ay 555. Ayan. Replacement. Galing Japan. So, sabi nila is maganda daw ang 555. Pero nasa sa inyo po ha. Nasa sa inyo po. Nasa sa inyo. Dahil ako, tinisting ko ito, yung 555 na na walang agrasahan. Ito. Nakita nyo yung kanina doon sa kabila, sa right side, may grasahan yon. So ito wala. So mas tumagal yung ewan ko kung ano to is kung original lang to. Binili ko lang ito sa shop. So hindi kay Jetco, sa Walco or sa anuman or sa Jason. So ayan oh, laki ng play dito sa kabila. Ayan laki. So ang mangyayari niyan, papalitan natin. So may bago ako dito. So mamaya ko ipapakita yung bamboo. Ayan. Ayan. Galing ito kayo kay ayan, hindi ko na papakita ang ayan ayan, kay Pasay Jetco Motor Sales. Ayan. So dati kumukuha ako kay Jason. Kay Walco hindi ko pa na-try. Kay Jason at saka kay Jetco. Pero nag-stop ako kay Jason dahil medyo nalalayuan ako doon at saka parang ang bagal ng delivery nila. Yan. So may kabagalan ng konti. Konti lang naman. Mga 1 mm.
Ang konti. So, ayan. So, may pangalan pa ng Mahuritek. Hindi talaga naka-address ko, Mahuritek. So, na ba yan? Ayan o. Ayan o. Mahuritek, di ba? So, yan. Ginawa ko lang to nung isang araw. Walang magawa eh. Marami naman diyang mga shop ng ball joint. Siyempre hindi natin alam kung pagkakatiwalaan ba natin. So ito kasi, itong ball joint na ito, diyan lang sa tabi-tabi ko na bili. Pero 555, sabi nila original. So may mga ako din minsan nalilito din sa peke eh. Minsan mekaniko na ako Siyempre sa dami ng parts. So ito pala yung ano ba yan? So unbox na rin natin to. Galing kay Jitco. So sigurado resibo. Ayan. So ang resibo natin, ang tie rod end ay kabaya. Hindi pala, ball joint. Tama. Ito pala. Kabaya yung aking lalito ako, kala ko isang box laman. Natanggal ko na pala. So ito yun. So yung tie rod end natin is KYB kabaya. Yan. Kabaya. So umabot siya ng 900 tie rod end. Tapos yung upper ball joint natin is 17 dalawa. So 800 ang isa. 850 ang isa. So may grasa din. Ito 555 orig to. Galing kay Jitco. So kaya nga nang sabi ko, nag-change na ako ng So kay Jitco na lang ako kukuha. And shout out na rin sa inyo. So Jitco Pasay. Ayan makikita nyo naman. Diba? So ito yung may din Pakita ko lang para makita nyo. Ayan may grasahan din yan. So lahat ng ball joint ko, pinipilit kong lagyan ng grasahan. Kasi based ko sa experience ko is mas matibay yung may grasahan compared dito sa wala. Ayan, yung isa ko okay pa ito hindi depende din siguro sa driving habit. Pero rough road siyempre probinsya dito, kalimitan inaahan ko ng bundok. So nag-decide ako na may ginagrasahan para pag ako nag-change oil, sinisilip ko yung ilalim, at the same time ginagrasahan ko na rin. 'Di ba? Kunti-kunti lang. Ito hindi siya tumagal sa akin. Yan. So ang problema nga lang doon sa mga car owner, pag na damage ang isa, parang gusto na ipapalit lahat. Nasa sa inyo po. Ganun po ang gawin nyo, wala pong problema. Ano po? Yan. So ito pinapakita ko lang sa inyo para magka-idea kayo. So kabaya. Ayan. Ayan yung part number, kunin nyo na, baka makatulong. So inquire kayo kay Jitco. May pa ako, promotion kay Jitco next time Jet. Ayan. So pakita ko sa inyo. Yun dun sa kasi. Ayan. So ito siya. Ayan. 'Di ba? So ito yung grease fittings. May cutter pin pa, libre tayong cutter pin. May cutter pin pa para dito. So papalitan na natin 'yan. 'Di ba? So wag natin tatapon, baka someday for emergency magamit niya ito. So ayan 'di ba? Kabaya. Sana lang tumagal. Kasi yung isa ko doon is 555 din yun 555. Wala akong mabilhan. So wala namang kay Jitco na ganon. Tinatanong ko nga sila, dapat mag-stock sila ng ganon. So tumagal pa yung kisa dito.
Anyway, so ipipix na natin to. Halos naman siguro is magkatulad ang haba. Kasi kung hindi, ay mag-a-adjust tayo. So far, okay. So, dalawa na yung aking cutter pin, kabilaan. Ayan. Hihigpitan ko na lang mamaya. Tapos dito, ay mamaya ko na lang ilalagay. Baka masagi, maputol pa eh. Pag nakakabit na. Ay, okay. Sige. Tatanggalin na natin to. Ang pagtatanggal nito, Repa, ayan, nakaganyan na yan ha. Para hindi umikot, hawakan nyo dito. Kung may gato kayo, mas maganda. Ayan. Ayun. Kung may gato kayo, mas maganda mga Repa. Para iipit nyo na lang. Para hindi gumalaw yung ano, yung tornilyo. Ano, yung gato ko hindi na umiikot eh, hindi na kumakagat. So yan, iikot nyo na lang yung ganyan. So hawak kayo ng ano, para hindi sumabay yung rod nya. Ayan. Ito ay ano lang ha, ito ay pang DIY lang. Ano pa, doon lalo na doon sa mga ano, tawag dito, pwede nyo lagyan ng thread lock pero ayaw ko. Tama na yan, ganyan lang. So yan, pwede nyo markahan mga Repa, yung gaya ng sinabi ko. Pwede nyo markahan dito, pwede nyo dito markahan, 'di ba? Sa akin kasi tansyado ko na eh yung ano niya, yung ikot niya. Kasi nga ito hindi ko naman ginawa, niluwagan ko, binalik ko, 'di ba? Tandaan niyo 'yan. Sako ito inikot. 'Di ba? May maano lang diyan, konting ano lang, yung ilang ano ba tawag dito? Ilang degree lang na bago. Hindi isang turn. Pag isang turn, malaking ano na 'yon, or dalawang turn, 'di ba? Kung ilang degree lang na ikot nito, ano ba, ganyan, ayos lang 'yon. 'Di ba? Kung ganyan, ayos lang 'yon. Balik natin sa dati. Yan. So, palit na natin 'to. Galing ito kay Jetco. Salamat sa iyo, Jetco. Dali mong kausap. Kahit gabi nagre-reply ka pa. Alas 9 yata yun. Dati nga nung pandemic, nakausap ko siya alas 11. Work from home daw siya. So, salamat. Salamat sa iyo. Yun. Yan ay laging opposite ha. Diba? Kabilaan. Isa pang ikot. Yan. Isa pa. Yan. So yun na yun. Hindi naman umikot na. Inikot natin. Oh. Yan. Pag lumapat na, hihigpitan nyo na yan. Ano pa? Kukontrahan nyo. Ano pa? Eh, isang kamay lang gamit ko eh. Kaya hihigpitan ko na muna to. Magbabalik tayo. Or pwede naman, markahan nyo. Oh, yan. Markahan nyo na para hindi na magano. Para mamaya kunting pihit na lang. Yan, no. Tapos ito naman ay dito. So, tanggalin na rin natin. Medyo mahigpit ng konti. Yan. So, ikutin nyo lang mga Repa. Yan. Hirap pag walang ano, taga-camera. Eh, lagi naman tayong sariling sikap. Yun, oh, tanggal na, oh. At least may tanda kayo. Diba? Yun, nag-move na. Ayan. Tapos ito, ipapalit natin dito. Silipin nyo, baka may ginto pa dun sa loob. Aba, palitan nyo na yung sasakyan nyo ng Land Cruiser. Land Cruiser 80s. Sarap. Land Cruiser 80s lang, masarap. Yan ang dream car ko eh. 80s na Land Cruiser. Marami nun sa Dubai.
Nakikita ko at Saudi Arabia. Mga malalaki ang makina. Yun. Yun, sakto. Oh, di ba? Ha! Di ba? Ha! Ayan na. Ay, tatanggalin. Yan. Ito naman, madali lang naman yan. Oh, balik nyo lang, di ba? Ganun lang, kasimple. Mga repa. Nakapagpalit na tayo. Di ba? Oh, tanggalin yung nut. Kabit dito. Ayan, nagalaw na naman. Pero ito, hindi nagagalaw. Oh. Ayan, dyan lang yan, naka-steady. Kasi ito, madumi. Hindi siya makakaikot ng marami. Ayan, oh, madumi, oh. Diba? So, kaya pag pihit mong ganyan, andun pa rin siya. Diba? Saktong-sakto. Yun, yung sinasabi ko, mga repa. Ayan, oh. Sabit ko na, diba? So, unahin natin dito. Dito na lang. Itong kabila. Kasi nasa loob eh. Okay. Ayan. Oh, yun oh. Panalo, panalo. Ayan. Diba? Tingnan natin kung tatagal itong brand na KYB. So, okay din naman yung sa suspension eh. Ibig sabihin sa mga shock absorbers. Pero ewan ko sa ball joint. So, kayo, nasa sa inyo kung mag-experiment kayo. Walang problema. Yung ganito ko doon sa kabila is 555. Pero may greasing point. Ayun. Bumigay na ito na 555 na walang greasing point. Pero doon sa kabila, andun pa rin. Intact pa rin siya. Yan oh. Panalo na, butas na oh. Oh. Diba? So tingnan natin. Alright, saka natin pipihitin. Babalik natin sa dati. Ikot ulit. Op, nag-lock na naman. Ayan oh, tigas na tigas nito oh. Diba? Maganit. Yan ang ibig sabihin. Compare dito, mga repa. Ayan oh. Diba? Ito, hindi mo magaganon oh. Matigas talaga, as in matigas. Ito. Wala lang, wala kang ka-import. Dito mag-i-import kang igano no. Dito wala eh. Ipakita ko naman ito sa ball joint din. Ayan. Matigas din to eh. Matigas siya. Ito wala eh. Wala na. Wala nang kawala. So ito ay ipapasok na natin dito. Sa pang-ikot. Yan, konti lang. So mga repa, tapos na tayo. I-clean lang natin ang video. I-clean ng konti. So, yung iba kasi nagko-comment, gusto nila direct to the point. Yung gusto naman ng iba is mahaba para may explanation. So,
Doon sa mga nag-comment sa akin ng nagme-message ng gusto niya is napakahaba ng ano mo, ng video mo, para ka pang kung ano pang pinagsasabi mo. Anong tawag doon? Nangangaral, parang ganun. Sir, kung lahat ng tao sa mundo ay kagaya mo, wala pong problema sa mundo. Tandaan nyo po yan. Ang tao magkakaiba. Mayroong gusto ng video na mahaba para ma-explain. Hindi nila kung paano tanggalin ito. Siya kasi, alam niya na tanggalin, pero wala siyang idea. Tingin ko ha. 'Di ba? Kaya gusto niya direct to the point. Yun na yung gusto niyang malaman. Eh, paano naman yung ibang tao? Ikaw lang ba ang tao sa mundo? Ano po? So, kung kayo magko-comment is, o magme-message sa akin na kung ano-ano lang, eh, huwag na po kayo mag-message. Kasi, hindi po pare-parehas ng tao. Kung gaya ng nasabi ko, kung pare-parehas ng tao, nakagaya mo, walang problema. Ang mundo ay mapayapa dahil katulad mo kaming lahat. Ano po? So, iba-iba ang tao. So, kaya nang nasabi ko, papalitan, isasalpa ko na yung gulong, din tanggal ng ano, kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagbabalik. Ngayon, ang question nyo mga reta. Nasuli nyo na ang gulong, nagdadrive kayo, pero may kabig. So, kumakabig siya, or hindi kumakain ng gulong, hindi pantay ang kain ng gulong. Kagaya nito. Yan, napansin ko yan. So, nagduda ako dahil sa ano ko, sa ball joint. Tyrant end. Yan. Tapos pag may time na umiingay. So, ito 'yun, umiingay. Yan. Pag napipersa. Ang ano kasi, hindi na ako nag-adjust dahil maluwag na nga ito. Pag nag-adjust pa ako, tutukod na yan. Mapuwersa, baka lumusot. So, ang ginawa ko, pinalitan ko na ito direct. Kaysa mag-adjust ako dito. Doon sa mga nag-a-adjust dito, check nyo po na ang yung tyrant end. Dahil baka pag may alog na ito, in-adjust mo pa, lulusot yan. Sigurado yan. So, yun. Kaya hindi na ako mag-a-adjust dito. Wala naman akong ginalaw na ano. Gaya ng sinabi ko, mapaikot lang ng konti yun na ilang degree, walang problema yun. So, pero oobserbahan ko pa rin to, itatakbo ko. Pero dun sa mga magdi-DIY ng ganito na i-adjust na, punta na lang po kayo sa mga vulcanizing shop na nag-wheel alignment. Pwede po nyong dalhin doon. Kayo na magpalit nito, wheel alignment na lang. So, para mas makamura kayo. Ano po? Ngayon, kung gusto naman nyo mag-a-adjust, i-adjust nyo lang to. Luwagan nyo to. So, luwag. Parang dito. Yan, luluwagan nyo to. I-adjust nyo lang to. Ito, kaya nga ito mayroon ditong ano, grip. Ayan. Yan, i-adjust nyo yan. So, susunod ko na nga na yun. Medyo mahaba ng tatalakayin natin eh. I-adjust nyo yan. Ay, konti na lang. Sige. Para mahaba. So, luluwagan nyo lang to. Ayan. Tsaka to. Ayan. Hanapin nyo na lang kung, yan, tulad yan. Ayaw ko kasing galawin eh. Para hindi na ako may babaklas pa ako ng gulong or luluwagan ko pa ito, ilalim pa ako. So, ito lang yan. Ayan. Obserbahan nyo kung pumapasok ba o lumalabas. Yan. Dito lang yan. Ano po? Luluwagan nyo itong kabilaan, tapos i-adjust nyo. Pag piki, adjust nyo pabuka ng konti. 'Di ba? Dito lang po kayo. Yan, mag-a-adjust. So, 'yon. So, nakuha nyo na ito ha. Tinalakay na rin natin kung paano mag-adjust. So, kung simple lang naman, obserbahan nyo ulit, itakbo nyo. Kung pantay, okay na. Huwag nyo nang galawin. Pero pag hindi pa, adjust ko ulit. Kung depende, kung pabuka or pa nakapiki, di ba? Dito nyo lang i-adjust. Yan. Nagalaw ko na ata. Hindi, dito lang naman ako kung ilang degree lang yun. Di ba? So, ganun lang. Ako, hindi na ako nagpapa-adjust. Ako na lang nag-a-adjust. Isang ano lang to ha. Isang tip lang para do sa mga piki ang gulong. Yan. Nakabuka ang gulong. Yan. So,
Dandahan lang, konti. Alam ba, kalahati, adjust kayo. Or bahala kayo kung anong gusto nyo. Kung konti lang adjust nyo, walang problema. Nasa sa inyo. Kaya nga sa gaya ng sinabi ko, obserbahan nyo. Yan. So, kaya walang problema dyan. So, kinakabit ko lang yung ano. Nahirapan tuloy akong kabitan. Pero walang problema yan. Kaya naman. Pasok naman yung ano, yung aking kamay. Tapos yung isa pa dito. Tapos gagrasahan natin. Yan. Gagrasahan natin yan. Tapos na tayo mga repa. So maraming salamat. Tayo magsitayo at sabihin natin rock on. Yan, okay lang, di ba? So, yun. Ikita mo na lang yan. Huwag kayong mag-alala. So, at least nakita nyo kung paano baklasin at paano ikabit. So, kung magpapawit, kung hindi nyo kaya yung advice ko lang, pag hindi nyo kayang wheel alignment, dalhin nyo na lang sa shop. Yun lang po. Ito'y para sa mga mahilig mag-DIY car owner. Yan po. Rock on again! Rock!